Hi, magandang araw po sa inyong lahat, and for our second reading of the day, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Pasensya na po, medyo hapon na. But ito na po ako, nagbabalik na po ako for our second reading of the day. Balasahin po natin maigi, no? Babalasahin ko lang po maigi. Freedom and explore, no? Siya po ay naghangad ng freedom, no? At nag-explore po na iba-ibang bagay, no? Nag-explore po siya, nagpakabinata or nagpakadalaga, no? Kahit alam niya na siya ay meron na pong responsibility, no? Pili po tayo. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan, balasahin po natin mabuti. Naku, bakit ba ito'y nagkaano-anuhan na, no? Ayan, no, leaving home, moving forward. Siya po ay nag-explore. Tumating po sa point na iniwanan niya kayo, umalis siya sa relasyon nyo, nag-move forward siya sa buhay niya. Ano ba yan? Ang dami pong nagbabagsakan kahit na hindi pa time, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? Pagsamahin na po natin ang sanib puwersa. Okay. So, meron po ako nakikita dito na may freedom and explore, leaving home, moving forward. Nag-move forward po siya sa buhay niya. As a matter of fact, hindi po niya akalain magsisisi siya for no reason at all. Ayaw niya na po before, no? Gusto na po niya talagang move forward sa buhay niya. Gusto niya po magkaroon ng ibang buhay, no? Pero sa totoo lang po ngayon ay ina-avoid niya lang po yung mga conflicts na dumarating sa kanya. Pero sa totoo lang po, pinapamukha na po sa kanya kung gaano kamali yung buhay na pinili niya. Yan. Pinapamukha na po sa kanya. Pinapamukha na po, pinapamukha na sa kanya
ng tadhana kung gaano kamali ang buhay na pinili niya. Yan. So, pinapamukha na po sa kanya ng tadhana kung gaano kamali ang buhay na pinili niya. Yan po ang pinili niya. So far, ngayon po ay nararamdaman niya na po kung ano po yung hirap, no? Ayan na nga, stress and burnout, no? Ang tao pong ito ngayon sa mga oras na to ay naboburn out na siya. Na-overstress na po siya sa kanyang mga ginagawa. And so far, kasalanan niya po ito at desisyon niya po ito na iwanan ka at piliin ang buhay na malayo sa maayos na buhay na inoffer mo sa kanya, yung buhay na deserve yung pareho, yung buhay na masaya, yung buhay na dapat ay nagpapasaya po sa inyong dalawa at hindi yung buhay na nagpahirap sa inyo, no? So far ngayon niya nararanasan pa lang yung hirap, no? And siguro ito ngayon ay bigla na lang po siyang nananahimik sa ngayon, ano? Dati ay panay ang dakdak nito or bitter din to, pero ngayon so far kahit papaano nananahimik siya, no? Pero minsan susulput-sulput yan na, tandaan niyo yan na susulput-sulput yan na magpapaka-bitter po siya ulit, no? Pag hindi kanya po talaga nakakalimutan, araw-araw po talagang kinukusig, di siya na konsensya niya, pero somehow kinukumbinsi niya lang po yung sarili niya na kasalanan mo, hindi niya kasalanan, etc. Pero the truth is, alam niya po yan sa sarili niya na kasalanan niya po ang lahat at hindi po ikaw ang may kasalanan. No? Hindi niya po alam kung bakit daw siya nagkakaganito, bakit daw siya nagkaganyan. So far, sana daw ay hindi niya naranasan ang ganito ka-stressful na buhay kung hindi niya po nagawa yung mga bagay na nagawa niya sa'yo. Akala mo lang po hindi to nagsisisi, pero sa totoo lang po, nagsisisi po itong taong ito. And so far, sa nakikita ko po, talagang sising-sisi po siya. No? With all honesty, sising-sisi po ang taong ito at patuloy po siyang magsisisi habang hindi niya po inaayos ang gusot, patuloy niya pong dadanasin ang ganito kabigat na buhay, no? Meron po siyang nararamdamang katamaran sa mga oras na to. Parang hindi po siya nag-aanong gumanda yung buhay niya, no? Yung nagpupursige, umaasa lang po siya sa tadhana. Ayan, Ina-divert niya po sa'yo. Kasalanan mo daw, and yet, siya naman po ang may kasalanan, no? Oh, shucks. Lumabas po ang The Tower. Talagang broken pride, shattered dreams, disaster. Yan po ang kanyang nararamdaman. Unti-unti, kinakain po siya ng mga nagawa niya sa'yo. No? Pagbagsak, sunod-sunod, pagbagsak ng mga pangarap, ng mga plano, pagbagsak ng malas, lahat yan. Binabagsakan po siya talaga ng kamalasan. Ay, nako kasi. Pero, kahit anong punishment po, no, kahit anong parusa po sa kanya, siya po ay ma-pride pa rin po. No? So far, hindi po yan titigil, talagang ma-pride pa rin ang taong ito. There is this addiction, parang playfulness, materialism, no? Hinangad niya po talagang maging maayos ang kanyang buhay. Hinangad niya po, gamot ko po, hinangad niya po maging maayos lang, mapaglaro, materialistic, pero siya po ang binagsakan lahat, Binalikan po siya lahat ng hindi magandang intensyon niya po na gawin ay bumalik po lahat sa kanya.
somehow, ayan po, bumalik lang po sa kanya lahat-lahat. There is failure, no? Magkakaroon din po ito ng problema sa trabaho. And for some of you na walang trabaho yung partner, lalo po siya magkakaroon ng failure sa kanyang pangkabuhayan. Kung ano man to, kung paano siya nabubuhay, kung gumagamit siya ng ibang tao, magkakamalas-malas din po ang person na ito. Ginamit niya daw po ang utak niya, pero sa totoo lang po, mas nagkaletse-letse pa po ang buhay niya ngayon. Pinipilit niya pong magpakatatag. No? In fairness sa kanya, pinipilit niya pong magpakatatag, pero hindi po eh. Kahit anong pilit po nito na magpakatatag, tatapatin po kita, magulo po ang buhay nito. Hindi niya po kinakaya. Most of the time po ay naguguluhan po siya at talagang hindi niya po kinakaya. Impulsiveness. Lagi ko po itong nabubunot. Itong impulsiveness na yan, lagi ko po yung nabubunot. And so far, sasabihin ko po sa inyo yung totoo. Lahat po yan ay hindi talaga pinag-isipan ng maayos. Lahat po yan ay talagang sinasampal po siya ngayon ng tadhana sa kanyang mga ginawang hindi pinag-isipan. Sabi ko nga po sa ating title, pinapamukha niya po, no? Pinapamukha niya po yung pinapamukha po sa kanya ng tadhana kung gaano kamali ang buhay na pinili niya. Kasi dahil po sa hindi niya po pinag-isipan talaga. Freedom and self-acceptance, freedom and explore. Yan po, no? Talagang akala niya po panalo siya sa buhay na napili niya. Hindi niya po alam na yung buhay na napili niya ay masahol pa sa paghihirap ng isang ewan, no? Talaga ngayon po ay bumabalik po talaga sa kanya yung ginawa niya po, no? Yun po ang maling-mali, no? Isa po sa pinakamalaking kasalanang nagawa niya sa iyo ay ang iwanan kanya sa ere ng walang paalam, or iniwan ka po nito at pinalabas po nito na ikaw po yung salbahe, no? Ngayon po, ayan, no? Ang akala niya po magiging satisfied siya, luxury, akala niya po matatahimik siya, emotional stability, magiging may luxury na po siya mararamdaman, pero wala po, zero po talaga, no? There's loss and separation. Darating ang araw, sila po ng kinakasama niya ngayon, kung sino man to ay pwedeng hiwalay na or maghihiwalay din po sila sa takdang panahon, no? Hindi pa rin po sila, at nako, ayan po, and there will come a time na itong taong to ay matutrauma, anxiety, panic attack, lahat po, no? At ito po ay magta-try mag-reach out sa iyo, no? Oh, dalawa na po ito, oh. Failure, and ayun pareho po nung nabunot ko kanina, no? Marami po, no, pangsasaksak sa kanya ng tadhana. Failure, no? Yun ang sasabi sa inyo, magkakaroon po ito at magkakaletse-letse po ito. Sinasabi ko sa inyo. New spiritual, new feelings. Sinasabi ko, there will come a time na pag okay ka na, lalo siyang magpapanik at makikibalita po siya kung kani-kanino, no? Makikipag-chismis siya kung kani-kanino, makikimalite siya, mag-i-stalk siya sa'yo kung kani-kanino po, no? Para lang po makibalita sa'yo, no? Darating po ang araw na yan, no? Tanging tadhana po ang nakakaalam ng takdang panahon na itinakda sa inyo para po malaman nyo ang kung kailan o ano ang araw na mangyayari ito sa buhay mo. Okay? So that's it for your second reading of the day. Pinapamukha na ng tadhana kung gaano kamali ang buhay na pinili niya. Okay? For those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only legit and official FB account. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. And sana po ay
may napulot kayong mensahe sa akin sa araw na ito, no? So, thank you po from the bottom of my heart. And of course, please, no skipping of ads po. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate that and be grateful for that from the bottom of my heart. To all my ever loyal and solid Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Yan, no? Sobra pong nagpapasalamat ako sa inyo at grateful ako na kahit ang daming naglalabasan na tarot card readers ngayon online, ay hinahanap nyo pa rin po ang ating channel. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, lagi ko pong bilin sa inyo at paalala sa inyo na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Wag po kayong malulungkot. Magbabalik po ako and sana po ay mapanood nyo rin po yung first, second, and third reading kagabi at yung first at itong reading bago po kayo tumalon sa ating third reading of the day. Okay? And sabi ko nga po sa inyo is just to live one day at a time. No? Huwag nyo muna pong problemahin kung ano po ang mga okasyon na darating. Birthday mo, birthday ng ex mo, Pasko, Bagong Taon, New Year, Valentine's Day, etc. No, just live for today. You wake up and sleep na meron kayong goal na 3 things to make yourself happy. Yun lang po, no? At iwasan nyo muna pong mag-isip sa kanya. Okay? So, God bless you all. I love you all. And I will be back for another set of reading, yung ating pong third and final reading of the day. God bless you all. Bye!